Mga kapuso, ilang araw na lang, New Year na po. This is it. Marami na naman syempre nagmamind sa 2026. Kaya ang tanong na marami, saswerte kaya ako this year? At sa mga nakatutok po na mga kapuso, naku, dalian nyo na, makinig Go! kayo. Sabay-sabay nating alamin kung sino ang may good luck sa Year of the Fire Horse. Excited tayo lahat, alam ko. Para gabayan tayo, makakasama natin ang feng shui consultant na si Johnson Chua. Johnson! Hi, Sir Hello. Johnson! Good morning, Welcome good back! morning. Trending Merry ka, Christmas nag-viral and- ka. Galing, kaya makinig kayo mga kapuso. Correct. Dahil bago tayo mag-2026, balikan po muna natin itong 2025. Siyempre maraming Yes. nangyari ngayong taon sa bansa, mga sakuna, mga issues, scandals. At sabi rin ng maraming kapuso natin, taon nila ito ng letting go. Bakit nga ba ganito ang nangyari sa Year of the Snake? Yeah, if you remember kasi no, doon sa mga nagiging reading natin for the Chinese for the New Year, 'di ba? 2025 kasi is a year of the snake, something to do with the shedding of the skin. Okay, that's why ang tawag natin dito is a creation and also transformation. Okay, so ayaw naman natin lagi isipin na negative lang, no? Yung transformation kasi marami naman talaga sa nagbago, no? Tsaka maraming mga kagandahan naman nangyari din for 2025. Yes. But the transformation grabe po talaga. Okay, there's a lot of nangyari sa mundo natin. Yeah, Okay, yeah. marami rin mga changes, no? Not only in the mga system, okay, and also even sa mga tao, like mga conflict problems like that. Yes. Yeah. But the one good thing is the positive side, kasi creation, ang dami rin mga na-create talaga mga bagong, like mga businesses, bagong mga products. Yan, sobrang marami rin man naidala sa atin ng 2025. Daming naglalabasan ng mga iba't ibang mga beauty products. Correct. diba? Yes. In terms of Skincare, relationships oh. naman, meron ako mga Relationship friends din. naghiwalay, meron din naman mga kinasal. Kinasal. Yes. Oo, patay pa swerte tayo. Yeah. Tayo sa positive. The positive At tayo. eto na nga, Yes. ilang araw na lang 2026 na, and it's going to be the year of the fire horse. Ano ba yung mga dapat natin expect sa taong ito? Yeah, so for 2026 naman na fire horse, no? So talagang over fire tayo, no? Ang 2026. So ako, ang tawag ko dito is a passion and determination. Okay, so makikreate ngayon ng horse ngayon is a passion energy. So that means kung last year nagka-creation tayo from 2025, 2026 is more on determination, ipupush mo na siya. I-go mo na siya. Okay? Ngayon, medyo fast-paced nga lang ang horse. Okay? So medyo mabilis lahat ng pangyayari. Ako ang gusto lang natin ituro sa mga nanonood natin ngayon is always stick to your target goal. Target Okay? goal. Kasi 'di ba kaya may horse may ganyan eh. May tapaw. Oo, Yes. blinders. Kasi kundi ang mahirap lang mamaya, fast-paced ka, sugod ka ng sugod. Correct. Para ka na sa horse race, sugod na sugod, wala namang finish line. Okay? So, Kaya dapat kailangan may may goal. goal ka Okay. dapat. Yes. Para masabi mo na, etong taon na to, goal-oriented dapat tayo, then may kita natin yung good results. The eyes on the prize, ika nga nila. Oo. Tama. Ito naman, marami ang nag-aabang at nagtatanong dito, sino-sino ang mga suswertehin ngayong Year of the Fire Horse? Yeah, so meron tayong top 5 animal sign. Okay? Sana naman! Okay. Okay. Sabi ganun, no? So, the first one natin, yes, taran! Totoo? Year of the Rabbit. This is it! Pasok! Pasok agad. Yeah, so number 1 natin is the Year of the Rabbit, no? And then next is the Year of the Sheep. Okay? And then on the Year of the Ox. Ox, si Lin yan, si Lin. Yes, then Year of the Dragon. Oh, si Ivan tsaka attorney. Okay. And then tsaka si Mami Susi, di ba? Ay, Ate Su ba? Yes, si Ate Su. is also. Okay. Yeah. And then also si Year of the Dog. Walang baboy! Walang ulan Olympic! Kayo Olympic pala! Walang Di ba, lagi ka Walang namang bang- swerte sa totoo lang kasi hardworking ka. Tama. At maganda. Hardworking at maganda. Yung combo na yun. Very Sino ka important. namang hindi suswertehin at yayaman? Johnson, ito naman, Yeah. sa pagdating ng bagong taon nito sa Year of the Fire Horse, ano yung mga dapat na we should watch out for, be wary about? Yeah, so far kasi no, because itong 2026 is kulang tayo sa water. Maraming fire, kulang sa water. So medyo kulang sa kalma yung taon. Kaya baka chances lang marami mga conflict energy. Eh di ba nag-start na yung mga conflict from that energy of creation ng 2025. Medyo partly tutuloy-tuloy pa rin siya ng 2026. Ganun siya. That's why yung sinabi natin kanina, stick to your target goal. Because our goal is not to do the conflict side.
Our goal is makuha natin yung anong gusto natin. So huwag tayong magpapadiril. Mamaya nagpapadala tayo sa emotion lang natin. Nakakalimutan Very natin yung... fiery pa naman ang emotions, di ba? Yeah. Kalma. At saka ang horse kasi very vengeful na, revengeful pa. Oh, talaga ba? Grabe ha. Dalawa-dalawa. Yes, dalawa, yes. So, kaya medyo iniingatan natin. Kaya gusto natin yung calming energy. Tignan natin yung positive side of the horse. The horse talaga is one good thing, yung passion energy nila, yung determination energy nila, pagiging goal-oriented nila. Yes. So, dapat may stick natin yun. Kasi kahit naman anong hirap ng taon natin, yung magsasabi naman sa atin yung last part of the year. Diba? Kapag nakuha natin yung gusto natin, then it's a good year. Tama. Sa bansa naman, ano-ano yung mga posibleng mangyari? Kasi dami nangyari sa atin itong 2025 eh. O in terms of mga sakuna. Sinantad tayo. Oo, sobra. Yeah. Or speaking of the sakuna, mga disaster, still, medyo kailangan maging maingat din tayo because kung lack of water ang taon, so medyo possible of like mga drought pa rin, okay? Like that, baka may possible El Nino tayo for the year or baka mas lalo na papasok ang summertime after the, medyo iniingatan natin yung mga, yung heat index na medyo naging same doon sa part ng 2024. Then doon sa latter part naman, medyo mga big water problems or disaster. So yun ang iniingatan natin. Alright. In terms of love naman or relationship, Yan. sino ang mga swerte sa 2026? Yeah. Okay, so... Ba't kaya tayo gumaganito? Swerte naman, sama Meron na. ako ibang iniisip kasi na sana swertehin din sila. Yeah, so para naman sa mga year of the natin, no, sa mga swerte, sa love, no. So number 1 yung mga kaibigan ng horse. Okay, so syempre year of the sheep, okay, year of the dog, year of the tiger, yan ang kanyang mga kaibigan. And partly nakatulong din yan si rooster and also si rabbit also. Yes, meron Wala din. pa rin si Yobab. Wala. Hinahanap talaga si Ayun Bob. ni Paolo ang naasawa ko sa balaw sa side pala ni Shaira. O ito baka dito ka na tumabo. Eto na At talaga. sana para sa'yo na to, Shaira, Sana talaga. specifically. Pagdating sa health, sino ang dapat extra ingat? Ay, iba pala to. Kala ko swerte, hindi naman kasi maging healthy. Pagdating sa pagpasok ng bagong taon. Okay, sige. Nabati mo talaga. Oo nga eh. Kasi when you're talking about the health side, originally, yes, medyo mag-iingat ang year of the pig. Year of the dog. Yan, no? Sama, no? The year of the pig, year of the dog, year of the rat, year of the horse, and also the year of the snake. Oh Yeah, my God, hanggang Yeah. 2026. Apple pa. Yes. Oo, parang sakto talaga. No, actually kasi, no, para lang at least konti lang, no, para for the year of the pig. Chance lang kasi the problem of the year of the pig this year, parang yung emotion lang, yung kailangan bantayan. Hindi naman siya totally bad. So if it's stressful, that's the one that affects your health? Is that it? Yeah. Oo. That's why ang mga sa Year of the Pig, ang best lang is to keep the hype, yung emotion of positivity. Yun lang siya. Kasi very sensitive kasi ang pig eh. So minsan na siya shock-absorb mo. Ganun siya. Okay, Yeah. okay. Kaya minsan kasi sabihin natin, pag hindi mo kayang ayusin personally, maybe ayusin mo yung environment mo. Ganun siya. Sumama ka sa mga Okay. positive Positive. people. Correct. Yeah. And then absorb their good energy rin para maging surround positive ka rin. yourself, no? Yes. Oh, I love it! As always, very practical ang mga advice at guide sa atin ni Johnson. Thank you, Johnson! Thank you so also. much. We Thank love you. having you here. At syempre mga kapuso, tandaan po na ito ay mga gabay lamang. Syempre pagdating sa swerte, mas gumaganap kapag sinasabayan po natin yan ng sipag, diskarte at tamang desisyon. Tama. At mamaya abangan ninyo, makakasama pa natin si Sir Johnson Yay! para sagutin ang mga tanong nyo. I-comment lang nyo po yan sa aming UH Facebook page. Alright mga kapuso, of course, we are all manifesting a good year for all. Sana po lahat ay maging maganda ang pasok ng 2026. Tama! At para malaman ang swerte nyo ngayong bagong taon, kasama pa rin natin ang feng shui consultant na si Johnson Chua para bigyan tayo ng gabay this 2026. Hi, Johnson! Suki! Hello. Our beloved Again. Suki! Oo nga. Diba? Ito na, Johnson, may katanungan ng ilan nating mga kapuso kasi kanina nag-call out tayo na kung sino gusto Comment. magpatanong. Oo. Galing kay Eliza Marie Bautista, April 5, 2002, siya ipinanganak. Ano raw ang magiging kapalaran niya financially at sa love life ngayong 2026? Yeah, so bali 2002 kasi sa Year of the Water Horse, okay? Yeah, so because this year is also sarili niyang taon, okay? Yes. So in the positive side, no, pwede natin sabihin na mas maraming opportunity pwede pumasok sa kanya. Okay, maybe in terms of like career or promotion, success on that part. Tsaka may power star ang mga horse ngayon eh. Although may mga konting conflict na dapat ingatan, basta wag lang masyado mong papadala sa emotions. Mas lalo na pagdating sa love life, okay, maybe this year kasi much more on the career side than the love side. Ganon siya. Although if you have a partner, syempre, kailangan lang, communication, maging stable lang parati. Yeah.
Huwag masyadong magpapadala sa emosyon. Okay, okay. Maganda pa din. Maganda pa rin. Yes. Ito naman from Lian Jelo. Sabi niya, born January 29, 1999. Ang tatanong niya, suswertehin na po ba ako ngayong taon, lalo na kung makahanap ng magandang trabaho? Yes. So, bali 1999 dapat is a year of the rabbit. Okay? Pero at least, having this, sa mga nanonood po natin, kapag kayo po January or February, tandaan niyo po, double check your cut-off. Yes, Like that's nangyari po right. kay Miss, is January 29, so hindi pa po siya umabot sa rabbit. Under pa po siya sa tiger. Okay? Yan. And tiger is one of the also lucky animal sign for the 2026 kasi kaibigan ng tiger ang horse. Correct. Okay, kaya kanina nabanggit natin in terms of the career side, maganda rin for the tiger kasi chances may mga signs of promotion, good yung network and connection. Yun lang, medyo kailangan, wag lang tayo masyado stubborn for this year. Makinig tayo sa mga mentors and networks natin. Ayun. Oh, so far, so good, ah. Si Zea Mo, Year of the Fire Rat naman daw siya. Need ba raw nila na magstay away from business venture? Yeah, because of, number one, para sa mga year of the rat, like me. Okay. Yes, so, kasi busy Ba't ako because... pa naman magsoso si Johnson? Out ka na. Na-out na ako. Yeah, kasi originally marami po na alarma because this year nga po is a year of the horse. Kalaban kasi number one is the year of the rat. Kaya yung mga year of the rat po, iniingatan po talaga natin for this year. Pero total, ako na po mismo sa year of the rat, Yes, I'm yes. also staying positive for this year. So ang laro lang po natin pagdating sa business, if you have an existing business, focus on growing and expanding. Okay, maybe starting something new, kailangan conservative lang yung laro. Huwag ka lang masyado maging high risk taker kasi syempre pag hindi maganda yung taon, mamaya baka mas malaki yung losses mo. Okay. Ganun siya. Tsaka huwag ka masyado mabilis magpapaniwala agad kasi syempre pag taon ng horse, medyo kalaban mo, mamaya mga nalalapitan mo pala, mga hindi pala tamang kausap. Ganun siya. Yeah. Pero wag naman matakot na wala ka nang gagawin. Yes. Kumbaga, pwede ka pa rin mag-take ng risk pero very calculated, small lang. Yes. opo. That's why sinasabi natin wala naman talagang good luck or bad luck. Okay? Meron tayong, the purpose of the guidance sa atin is more on para gabayan tayo kung anong gagawin natin. Pag maganda yung taon, so good. Pag hindi maganda yung taon, then Ingat control. konti. Control siya. Pero tuloy yung buhay. I love it! Kaya favorite namin ito si Correct. Johnson. Inaabangan namin siya dito. kaya pag nasa remote siya, ayun ba yun? Sayang, ang lungkot. Wala dito si Sir Johnson. Kung sino na-assign sa remote, ang swerte kasi may one-on-one yung kay Johnson. Tama. Maraming salamat as always, Johnson. Thank you, Tama, Sir. Sir Johnson. And of course, mga kapuso, tandaan, katulad ng sinabi ni Johnson, gabay lamang po ito. Tayo pa rin ang huhubog sa sarili nating kapalaran. Yes, tama. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.